Welcome to Donmar TV News Channel. TikTok user Ruel Bong Ricafort voluntarily went to the National Bureau of Investigation or NBI to clear his name. Ricafort is linked to the TikTok account behind the alleged death threat against presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. But he strongly denied the allegation. Hindi po akin yun. Kumbaga, yung ginawa po nila, yung account ko sa Facebook po, kinuha nila yung profile pic ko, then yung name ko po. He even warned to file charges to those involved in the fabricated TikTok account. Yung video na po yun, usapan po ng mga BBM po yun eh. So hindi ko po alam kung bakit po ako nadamay doon. Hindi ko rin po alam kung bakit ako yung inano nila. Meanwhile, the NBI has confiscated Ricafort's mobile phone as part of the ongoing investigation. The gadget will be examined. Actually, we're just starting the investigation. Sinasabi nitong si Ruel, hindi siya yon, ginawa lang siya ng TikTok account. That is something that we need to prove. Ricafort admitted he is a supporter of Vice President Leni Robredo, but he clarified he has nothing against Marcos. Meanwhile, because Ricafort is not yet indicted, he will not be held custody by the NBI. Presidential candidate Panfilo Lacson and vice presidential candidate confirms that they removed senatorial candidate Herbert Bautista from their senatorial slate. The Lacson-Soto tandem disclosed that Herbert Bautista sent a letter informing them that he wanted to become the representative of the Nationalist People's Coalition or NPC in the uniteam of presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos and vice presidential candidate Sara Duterte. Bautista also did not attend the proclamation rally of Partido Reforma in Imus, Cavite. Si Herbert, sumulat sa amin dalawa. Hindi ko maintindihan kung paano ko sasagutin. Ang sabi niya, nagpapaalam siya kung pwedeng siya na yung NPC representative sa unity. Lacson and Soto reiterated that their senatorial slate can freely guest in other campaign rally as long as they officially endorse Lacson as their president and Soto as their vice president. Several members of the tandem senatorial slate also did not physically attend their campaign rally but were present in other candidates' proclamation rally. The presidential candidate of Partido Reforma also said he is a bit dismayed over the situation but still respects the decision of the candidate. Meron. May epekto maski paano. Pero we are trying to understand their position. Soto also said this is the effect of a multi-party system in the Philippines. That's politics in the Philippines. That's the problem of a multi-party system. Diba? Unlike in the United States or the other countries, the two-party system. In a statement, Bautista assured he has no ill feelings with Lacson-Soto tandem and his respect has not diminished. He also adds that their decision would provide him the opportunity to openly campaign for the BBM Sara unity. Sa may Philippine Arena, itong si Tony Gonzaga. Grabe naman yung ibang mga celebrity, mga artista. Eh, sa yun ang gusto ni Tony Gonzaga eh. Yun ang stand niya eh. Gusto niya maka-BBM siya, tapos maka-Sara siya. Ano problema niyo doon? Tapos kayo, pwede kayong sumuporta kay VP Leni, ganon. Na mabuting tao kayo. Matakot-takot, alam niyo ba ang ginawa nila kay pinatrending nila kahapon sa Twitter si Tony Gonzaga para ibas, nilait-lait nila. Hindi pa rin natututo itong mga to. Ang tatandaan niya, mahingin natin, sinabi na nga natin. Naalala niyo, a few months ago, nung in-interview ni Tony Gonzaga, si BBM, nagwala sila. Nagwala. Bina si Tony Gonzaga, bina si BBM. Yun ang nag-umpisa ang lahat. Hindi ba ano sabi ko sa inyo nun? Tinutulungan nyo lang si BBM na umakyat ng husto dahil sa ginagawa nyo. Ayun, umangat niya si BBM. Di ba? Umangat si BBM. Tapos, lahat-lahat umangat na. Grabe. Hindi na nila ngayon maabutan dahil sa
Inumpisahan nyo na gano'n, tapos inuulit nyo na naman ngayon, initira nyo si Tony Gonzaga dahil nag-host doon. Well, in the first place, siguro talaga maka-BBM siya. Pangalawa, trabaho niya yun eh. Diba, halimbawa, may kumuha sa kanya, trabaho niya, ang pangalan niya nga, host eh, di ba? Hindi kayo marunong. Ako naman, hindi naman ako nagkulang ng paalala sa mga ito. Sabi ko, tantanan nyo na yung katitira nyo sa mga, dahil imbis na dumami yung supporters nyo, lalo lang nababawasan. Imbis na maakit nyo yung iba na pumunta sa inyo, na nabubusit din sa inyo. Ito mga kaibigan ko to si Julina Magdangal, si Marcos Cuerta, mag-asawa. Die-hard yun, die-hard Tony Gonzaga, die-hard Tony Gonzaga. Die-hard Leni Robredo yun. Oh, magagalit ba tayo sa kanila? Hindi. Posisyon nila yun, di ba? Si Kwan, yung dating executive producer ko sa Umagang Kay Ganda, ba't ako napunta sa morning show? Kinuha nila ako. Ang EP ng Magandang Umaga Pilipinas, si Noel Ferrer. Die-hard na die-hard. Die-hard po yun na Leni Robredo. Magagalit ba ako sa kanila kung die-hard sila na Leni Robredo? Hindi. Sino pa? Sila Cherry Pie Picache, si Robby Domingo, kaibigan ko yan. O, nung Leni Robredo ba sila, diehard? Magagalit ba? Hindi. Pero bakit pag may artistang nag-BBM, masama ang tingin doon? Grabe naman kayo. Sinabi ko na nga paulit-ulit magrespetuhan tayo. Pagka may posisyon, gusto mong, hikayatin mo, ay, huwag ka dyan, dito ka. Paliwanagan mo kung ba't dito ka. Pag hindi mo nahila, aawayin mo, walang samaan ng loob. Yun yung segment producer ko, yung gumagawa sa Tune In kay Tonying Ayaw lang niya sabihin sa akin Pero hula ko lang. Si Charles Mercado, kasama ko sa Tune In. Leni Robredo yun Palagay ko, die-hard Pero, masama ba yun? Hindi. Kasi opinion niya yun. Kasama ko yun sa grupo ko, sa Tune In kay Tonying. Walang problema sa akin yun. No problem. Kasi kanya-kanya tayo ng Kung kontento na kayo dun sa manok nyo, bawa, Leni Robredo kayo, sabi okay. Kung kontento na kayo sa BBM nyo, BBM kayo. O kung kontento na kayo sa Manny Pacquiao kayo. O kay Yorme, kay Senator Ping Lacson. Kung saan nila napulot yung ganong klase ng pag-uugali, Baka sabihin ng iba niya, respetuhin mo din yung sama ng ugali nila. O sige, respetuhin lang natin yung sama ng ugali. Masama po, tingin ko, hindi maganda hindi ugaling Pilipino. Ako ba? Sama napulot yung... Naawa ako kay Tony Gonzaga Nung nakita ko yung trending na, lalo na magugulat ka, marami nang babasa sa kanya, mga kabataan. Mga kabataan, hindi ko matatalino pa naman. Ang gagaling ng pinag-aralan ng eskwelahan, Tapos, kung makaasta kayo, para kayong mga walang pinag-aralan. Nabuti pa kami mga walang pinag-aralan. Kami mga geologs Okay lang yun. Dahil ba, maraming artista sumusuporta kay VP Leni. And then, tingnan natin kung yung mga fans ba nila, boboto kay VP Leni dahil artista sila. Okay lang yun. Para kay Tony Gonzaga, sabi ba naman sana daw lokohin mambabae, parang lokohin si Tony Gonzaga, yung Direk Paul Soriano. Kumbaga, parang sana masira ang buhay. Saka nakakita ng anong klaseng tao, You will, do you get joy out of the misery of other people? Oh, come on. Napa-English to yan
Hindi ba nandun din si Carla? Tama ba yung nakita ko kapag? Doon si Carla Estrada. Doon sa BBM kahapon. Nakita niyo ba si Carla Estrada? Napakawawalang nga ng ibang mga tao. Eh. Tapos kung makapagdedeklara sa sarili nila, mga matitino na disente. Paulit-ulit ko pong sinasabi to at topic to kasi nakakabwisit. No? Nakakabwisit po kasi. Napansin nyo, ilang beses ko rin dinidiscuss itong topic nila. Nakakainis. Ang lalong nakabubusit sa kanila. Ang lalong nakabubusit. Pero, yung bang pag gagawin ka ng kwento, yung pagsasalitaan ka, tapos gagawin ka ng kwento. Gagawa ka ng kwento, para bang kilala kanila, no? Alam nyo, sa ginagawa nyo na yan, ito lang ha, sa ginagawa nila na yan, yung mga ibang mga diehard, imbis na matulungan niyo po yung kandidato ninyo, si VP Leni Robredo, lalo yung iniuhulog sa bangin eh. Kapagsak-bagsak niyan, baka hindi number 2 yan eh. Kung gusto nyong manalo, si VP Leni Robredo, baguhin nyo na yung style nyo. Baguhin nyo na. Ibenta nyo na yung kandidato nyo. Kung ano gagawin, gano'n.